So mga tol, alam na nga po ng karamihan na dalawang laban na lang sa Super Bantamweight Division ang gagawin ni Japanese The Monster na Oya Inoue. Pagkatapos niyan, aakyat na siya ng Featherweight Division. Ang plano nga po ng Team Inoue mga tol, sa buwan ng April, lalabanan ni Inoue ang mandatory challenger sa WBC Super Bantamweight Division na si Ray David Picasso. Sa buwan naman ng September, lalabanan na ni Inoue itong si Murodjon Akhmadaliev. At kapag naipanalo po ni Inoue ang mga laban na yan, sa buwan ng December, aakyat na ng Featherweight Division si Naoya Inoue upang labanan ng kampiyon sa WBA Featherweight na si Nick Bull. Subalit may bali-balita mga tol na hindi pa daw ibabakante ni Inoue ang 4 na titulo sa Super Bantam kapag umakyat ito ng Featherweight. Ang gagawin nga daw ni Inoue, lalaban daw siya sa 2 dibisyon, sa Featherweight at Super Bantamweight Division. Kumbaga, aakyat at bababa siya ng dibisyon. Pero ayon naman sa mga eksperto, kapag naipanalo daw ni Inoue ang laban sa Featherweight, baka mag-stay na daw ito sa Featherweight Division at ibakante na ang mga titulo sa Super Bantam. So kapag ibinakante po ni Inoue ang mga titulo sa Super Bantam, 3 Pinoy po ang malaki ang posibilidad na maging world champion sa iba't ibang sanctioning bodies. Yan po ay sina former Unified Super Bantamweight World Champion Marlon Tapales, Carl James Martin at former IBF Super Flyweight World Champion Jerwin Angcahas. Sila po ang mga nakaabang mga tol na lalaban sa world title kapag ibinakante na Inoue ang kanyang mga titulo. Si Tapales maaaring mapalaban sa WBC Super Bantamweight World Championship dahil nasa pang number 2 spot ngayon sa ranking si Tapales. Si Carl James Martin naman mga tol, mapapalaban naman sa WBO Super Bantamweight World Championship dahil nasa pang number 2 spot ranking din po si Carl James Martin sa WBO. Habang si Jerwin Angcahas naman mga tol, mapapalaban sa bakanting IBF Super Bantamweight World Championship. Bagamat nasa pang number 10 spot pa ngayon si Angcahas sa ranking sa IBF, pero dahil sa kakapanalo lang niya nito lang Sabado kontra sa kapwa Pinoy na si Rechi Mepranom sa isang impresibong pagkapanalo, tiyak sa mga susunod na buwan mga tol, aakyat muli sa ranking itong si Angcahas para siya po ang mapalaban sa bakanting IBF belt. Kung mapapansin nga po natin mga tol, nasa IBF ranking din po itong si Tapales na nasa pang number 3 spot. Si Carl James Martin nasa pang number 5 spot. Malamang niyan mga tol, hindi sila lalaban sa bakanting IBF belt dahil nga nasa WBC nakaposisyon itong si Tapales at si Martin sa WBO nakaposisyon. Kaya malamang mga tol, ipapaubaya nila ang IBF kay Angcahas. Kaya malaki talaga ang posibilidad mga tol na si Angcahas ang mapalaban sa bakanting IBF. Kung mapapansin din natin mga tol, bakante ang number 2 spot sa IBF ranking sa Super Bantam. So baka mamaya mga tol, dyan pala ilagay si Jerwin Angcahas. Posible yan mga tol, lalo na kapag nilakad yan ni Sean Gibbons. Kaya asahan natin mga tol na 3 Pinoy po mapapalaban sa World Championship sa Super Bantam kapag nagkataon. Sa ibang balita naman mga tol, alam na nga po ng karamihan na maraming nangihila pababa kay former 3 Division World Champion Janrel Casimero at sinasabing 3 taon na daw ang nakakalipas mula na mabaklasan ng WBO belt si Casimero sa Bantam. Hanggang ngayon, hindi pa din daw napapalaban sa world title shot si Casimero. So may sagot nga po dyan si Casimero mga tol. Sa latest post ng video ni Casimero sa kanyang social media account, sinabi ni Casimero mga tol, mabagal man daw umusad ang karir niya sa boxing, pero never daw siyang mapapaluhod ng sino man. Sana nga daw, yung mga kaaway niya, mabuhay pa daw ng matagal para makita daw nila ang tagumpay niya.